Ako nga pala si Alexander. Nung bata ako ay meron akong kakaibang karanasan. 16 na taong gulang ako nung nangyari ito. Nangyari ito sa probinsya namin sa Bicol. Pero hindi ko na din babanggitin kung saan eksakto ang lugar. Kaarawan ng aking tatay, Huwebes nun. Nagluto kami ng maraming putahe dahil 70 taong gulang na siya. Masaya ako na hanggang ngayon ay magkasama pa din kami. Kahit na wala na ang aking ina at panganay na kapatid na nasawi sa isang trahedya ng landslide. Ayon kay tatay ay 4 na taon pa lang ako nung nangyari ito. Balik tayo sa kwento. Maraming bisita nung araw na yon. Masyadong busy pero masaya kami habang naghahanda. Madami ding mga kamag-anak na bumisita. Masaya dahil ang mga tito at pinsang ko ay tumulong sa pagluluto. Lalo na't alam nilang dalawa na lang kaming magkasama ng aking tatay sa bahay. Isa pa, paborito nila ang tatay ko dahil hanggang ngayon ay malakas pa rin ito sa inuman. Nagsiuwian ang iba pagkatapos ng mahabang kwentuhan, kainan at inuman. Kaya naman, lasing din ang tatay nung araw na yun siyempre. Dalawa na lang kaming nasa lamesa at tatapusin na lang huling bote sa tagay. Baka lasing na nga din siya. Medyo hapon na kasi ako uminom. Hindi naman ako pwedeng magpakalasing dahil walang aalalay kay tatay. Pero hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagkwento sa akin tungkol kila mama at ate. Noong araw daw na malakas ang ulan ay nag-aabang siya sa labas ng bahay namin upang salubungin sila nanay at ate. Ngunit nung malapit na nga silang dalawa sa bahay ay biglang nagka-landslide at nakita pa niya si mama at si ate na humihingi ng tulong dahil nga paalang naman daw nila ang naipit. Papunta na daw siya sa kanila upang saklolohan. Nang biglang may dalawang nilalang na bigla na lang tumalon sa harap nila mama at ate. Malakas ang ulan kaya dinilat daw ni tatay maigi ang kanyang mga mata. Nagulat nga daw si tatay at natuwa pa siya dahil isang lalaki at aso ang dumating na wari tutulungan si ate at mama na makaalis sila doon sa landslide. Ngunit laking gulat daw ni tatay nang humarap sa kanya ang lalaki at namumula ang mga mata nito at may pangil na nakakatakot. Habang ang aso naman ay naglalaway at umaangil na parang galit na galit. Aswang pala ito at isang asong ayon sa mga matatanda ay tinatawag na asbo sa Bicol. Sobrang takot daw niya ay natulala na lang siya. Sobrang bilis daw ng pangyayari. Sumugod pa daw siya diretso kila mama at ate para manlaban. Ngunit wala raw pag-aalinlangan, bigla siyang sinugod ng aswang at asbo. Napaupo na lang daw si tatay nung mga oras na yun sa gitna ng malakas na ulan. Habang nagmamakaawa na huwag siyang patayin ng mga ito. Dahil naalala niyang bigla ang aking kaligtasan. Maliit pa ako noon at wala pang muang sa mundo at kung mapapatay siya ng aswang ay kawawa naman daw ako. Bigla na lang daw binalikan ng dalawang aswang na yun sila mama at ate at kinuha ito at binitbit papalayo. Natulala daw si tatay at yun na ang huling araw na nakita niya si nanay at ang kapatid ko. Nagulat ako kung bakit may ganong kwento. Gayong ang buong akala ko ay natabunan nga lang ito ng lupa kaya namatay. Tiningnan ko si tatay, ngunit nakayako ito na parang may kalungkutan. Ilang minuto pa ay nakatulog na ito mismo sa upuan. Nung hapong ding yon ay naalala ko ang sabi ni tatay kanina na baka maubusan kami ng panggatong ngayong araw sa dami ng aming lulutuin. Kaya nagdesisyon akong pumunta at kumuha ng reserbang panggatong doon sa aming tambakan.
medyo malayo din ang lalakarin. Mariosep, Atoy, narito ka lang pala. Kanina pa ako naghahanap sa'yo ah. Tay, may aswang po doon. Aswang? Ano yun? Napahinto ako sa paglalakad at tanong sa aking sarili. Ibon ba ang dumaan sa likod ko? Tumingin ako sa direksyon kung saan papunta ang tunog. Nakita mo si Atoy? Halos mapatalo ng aking kaluluwa sa pagsigaw. Pagharap ko ay si Tito Doming lang pala. Nono, pasensya ka na ha. Nagulat ata kita. Tito naman, muntik na po ako himatayin sa inyo eh. Hindi mo ba nakita si Atoy? Sabay naman kaming umuwi pero bigla na lang siyang nawala. Ah, ganun po ba? Saan po kaya nagpunta si Atoy, Tito? Ewan ko ba? Sabi ko sa kanya iihi lang ako sa gilid ng puno. Pagkatapos saglit lang paglingon ko wala na siya. Ewan ko dyan sa pinsan mo. Nawala tuloy ang aking pagkalasing kakahanap sa kanya. Sige Nono, una na ako. Lumalalim na ang gabi, hahanapin ko pa siya. Sige po Tito. Kumuha lang po ako ng panggatong. Naumbusan na kasi kami ni tatay kanina. Hindi ko na pinansin pa at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Dahil lumalalim na nga din ang gabi, ayokong magtagal pa sa labas. Kailangan na ring magluto para makakain kami ni tatay. Isang mainit na sabaw ang dapat kong ihanda para pagkakising niya ay ganahan itong kumain at mawala ang pagkalasing. Habang naglalakad ay may pares ng mga mata akong nakita sa aking daraanan. Napahinto naman ako. Sa pagkakataong ito ay medyo kinabahan rin ako. Huminto ako. Ano yun? Sabi ko sa aking sarili. Sa aking pagkabalisa ay pinili kong ibaba muna ang panggatong na dala. Isang malakas na pag-ungol ng nilalang ang umuga sa akin ng mga sandaling iyon. Nanlaki ang aking mata habang nakahinto sa gitna ng kakahuyan. Nakakatakot ang boses nito na parang nagbabantang sasalakay. Tinalasan ko ang aking pakiramdam. Agad namang may kung anong paglundag sa aking likuran. At doon nga ay tumambad sa aking harapan ang isang nakakakilabot na dambuhalang aso. Ang mata nito ay nanlilisik. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ngunit batid kong ito marahil ang tinatawag nilang asbo. Halos singlaki ito ng kalabaw sa aking tansya. Sinubukan ko pang kapain ang aking itak upang ihanda ang aking sarili. Ngunit hindi pa man ako nakakaporma, ay nilundagan na ako nito upang sakmalin. Halos mataranta ako dahil nabitiwan ko ang sulong aking bitbit na kahoy nang ako'y bumagsak sa sobrang lakas ng pagkadagan ng aswang na ito. Matinding puwersa ang pinakawalan niya.
upang subukan akong sakmalin at halos mabali ko ang aking kamay mapigilan lamang ito. Nang makapako ulit ang sunod, ay minudmud ko ito sa mukha ng mabangis na aswang. Agad naman itong kumawala sa akin dahil sa sakit. Mariosep, Atoy, narito ka lang pala. Kanina pa ako naghahanap sa'yo ah. Tay, may aswang po doon. Aswang? Kanina po nung umiihi kayo. Naiinip po kasi ako kanina habang iniintay kayong umiihi. Tapos, bigla po akong may narinig dun sa gilid eh. Yun po, tapos pumunta ako doon. Tinignan ko kung ano yung naririnig kong mga kaluskos. Unti-unti po siyang nagbabago ng anyo, tay. Tapos narinig ko, may humihiyaw din, tay. Bigla po siyang kumaripas doon sa direksyon nila Lolo Tasyo. Agad akong bumalikwa sa aking pagkakahiga kahit nananakit pa ang aking katawan habang winawasiwas sa aswang ang aking sulo. Sabi ng mga matatanda ay takot ang kahit sinong mababang uri ng aswang sa apoy. Pero wala akong alam kung saang kategorya ang asbong ito. Swerte namang naapakan ko ang itak na tumalsik kanina. Sinubukan ko itong abutin, ngunit laking pagtataka ko. Hindi ko maramdaman ang kahit anong parte ng aking braso, pati daliri ko ay napansin kong walang pakiramdam. Sa makatuwid ay hindi ko makapitan ang itak na panlaban ko sana sa aswang na ito. Dumating na ang tamang oras, Tasyo, upang tapusin kita. Ang kapatid ko ng asbo ang bahala sa anak mo si Alexander. Wala akong hinangad kundi ang araw na ito, Tasyo. Ang ganda ng panaginip ko. Nasa langit na ako eh.
gusto mo ikaw dalhin ko sa langit? Ang amoy na ito, panganib. Lumabas ka dyan, nandito ako. Teryo, hindi ko alam na darating ka pa, pero nakahanda ako. Tara, Teryo, tapusin na natin ito. Baka hindi na kita mapagbigyan sa ibang panahon. Wala akong hinangad kundi ang araw na ito, Taksyo. Mukhang may nakatago kang mutyat. Pinahanga mo ko, pero matanda ka na. Pagbabayaran ang pagkuha at pagpaslang mo sa aking mag-ina. Ipaghihiganti ko si Mariel at si Ara. Sinamantala mo ang kahinahan ko ng mga oras na yon. Kaya naitangay mo silang dalawa. Batid mong may isa pa akong anak na lalaki. Kaya hindi ko isinugal ang buhay ko noon upang labanan ka. At ngayon nasa edad na si Alexander. Hindi na ako natatakot sa iyo, Teryo. Hindi ako masamang aswang, pero hindi mo siya dapat inagaw sa akin. Ngayon, wala nang dahilan para buhayin pa kita. Humiyaw ng malakas ang aswang na ito at unti-unti na naman lumapit sa akin. Sa oras na mawala itong apoy sa aking kamay, ay sigurado akong gagawin na akong hapunan ng aswang na ito. Sabi ko sa aking sarili. Biglang pumorma naman ito ulit at lumundag sa iba't ibang direksyon upang lansihin ako. Sabay atake nito sa aking likuran. Dito na ako napuruhan. Nahalata kong parang nag-iisip ang aswang na ito dahil sa ayaw niyang madapuan ko siya ulit ng aking sulo. Kaya nag-iingat na ito. Marahil ay napinsala ako ng matindi ang isa niyang mata. Ngunit nabalian naman ako ng isang kamay. Kaya mukhang patas lang kami. Nanlaki ang aking mata nang bigla na lang sumagi sa aking isipan ang kwento ng nakaraang pista dito sa Bicol. Ang mga namyesta sa aming baryo ay hindi na nakauwi ng buhay sa kanilang mga pamilya. Dahil di umano ay inatake ng aswang ang mga ito. Lalo akong natakot at napagtanto kong hindi talaga ako tatantanan ng aswang na ito. Muli itong naglakad pa iba-iba ng direksyon at balak ulit nitong lansihin ako upang umatake. At nagtatangkang sakmalin ako. Nanghihina na ako sa puntong ito. Ngunit isang paraan lang ang naisip ko upang magapi ang asbo. Kinagat ko ang sulo at ginamit ang natitirang isang kamay para abutin sa sahig ang itak. Ito lang ang paraan para malabanan ko ang aswang. Mangil ng matindi ang aswang, parang lalong nagalit. Nagsimula itong magpaikot-ikot at lansihin na naman ako. Marahil alam ng aswang na hindi ako agad makakaganti kapag sa likod siya umatake. Kaya inuunti-unti ako nito hanggang sa tuluyan akong manghina. Nagtago sa dilim ang aswang at nilundagan ako nito sa likod para matumba.
Ngunit humarap ako habang nasa ere ito at walang pag-aalinlangang nginat-ngat ng asbo ang aking braso. Umulas ang asbo ngunit wala na itong nagawa at para ng isang pusang nagkikisay sa sahig. Sabay unti-unti itong naging tao. Ang braso kong manhid ang aking ginawang bitag para makalapit ng mabuti ang asbo at tapusin na ito sa isang atake. Sa mga oras na ito ko lang napagtanto na ang gamit ko palang itak ay ang madalas na ginagamit ni tatay tuwing nangangaso siya. Ang tansong itak. Sa kung paanong dahilan ay hindi ko alam kung paano kami nagkapalit. Tay, totoo po ba yan? May aginat si Lolo. Oo nak, pero hindi tayo pwedeng magbakasakali. Matanda na ang Lolo Tasyo mo. Kailangan bilisan natin para maabutan natin siya. Ikaw rin ang dahilan kung bakit nawala sa iyo si Mariel. Hindi mo sinabi na ang buong angkan mo ay aswang. Ipahiram mo sa huling pagkakataon ang iyong lakas. Anong ginagawa mo? Hindi. Wag. Binabawi ko na ang nararapat para sa akin. Wag. Tasyo, Maawa ka. Wag. Wag. handa ka na bang mamatay? Meron pa akong musmus na anak. Giging ulila siya pag pinatay mo ko ngayon. Balikan kita, Tasyo. Maghanda ka. Mariel. Mariel. Hindi. Ara. Mariel. Huwag niyo kong iwan. Mariel. Ang mga alaala nagbabalik.
Teryo, nalalapit na ang ating pagtutuos. Kailangang ihanda ko rin si Alexander sa lahat ng pwedeng mangyari. Ang tansong itak na ito ay pwedeng magligtas ng kanyang buhay. Ipapalit ko ang gamit niya sa akin. Tay, tapos na po akong magsibak. Happy birthday po. Tay, happy birthday po. Marami po tayong handa bukas. Poprotektahan kita anak sa abot ng aking makakaya. Hindi na ako papayag na pati tayong dalawa ay mapaslang ng aswang na yun. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Tasyo. Ipahiram mo sa huling pagkakataon ang iyong lakas. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Wah! Para yan sa lahat ng panahong wala akong kalaban-laban sa'yo, Teryo. Paano? Hindi. Paano ka nagkaroon ng ganyang mutya? Ang mutya ng ipo-ipo. Sino ang nagbigay niya sa'yo, Tasyo? Ilang beses ko na rin ginamit ang mutyang ito. Salamat sa ermitanyong nagbigay. Bilog ang buwan, Tasyo. Nasa panig ko ang lakas. Oy, bitiwan mo yung matanda. Domeng, iwan mo na ako. Sinong pangahas? Hoy, unggoy. Ako ang harapin mo. Gusto mo pag-isahin ko yung butas ng ilong mo? O kaya, nguyain kita ng buhay, gusto mo? Kayang-kaya kitang patayin ngayon, ano? Sawa ka na siguro sa buhay mo. Saan kaya yung buntot pagi? Saan kaya tinago ni Lolo yun? Naku, hindi ko pa naman kabisado itong bahay. Hindi ko inaasahang makikita ko pa ulit ang nawalay kong kapatid. Sanggol pa lamang daw siya ay ipinamigay na siya sa isang mayamang bakasyonista dito sa Bicol at dinala sa Maynila upang mamuhay tulad ng isang normal na tao. Iyon ang kagustuhan ng angkan namin para sa kanya. At sa paglipas ng panahon, isang araw, ang lukso ng dugo ay hindi maipagkakaila. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang nawalay kong kapatid at hindi ko napigilang mamangha sa kanya. Sa unang beses sa buhay ko ay nakaramdam ako ng inggit sa isang nilalang na hindi ko naman nakasama simula pa nung bata pa ako. Sa isang linggong iyon ng aking pagsubaybay sa kanya, ay nalaman kong nagtungo pala siya dito.
upang kilalanin ang kanyang tunay na pinagmulan. Ikinatuwa ko yun bilang aswang. Ngunit sa pihit ng tadhana ay nagkakilala sila ni Mariel at naging magkasintahan sila ng iyong ina. Nagdaan ang mga buwan at tuluyan ng kinalimutan ni Teryo ang kanyang tunay na pakay upang hanapin kami. Dahil ayaw na ni Teryo na malaman ni Mariel ang totoo, dahil baka katakutan din siya nito, kaya nagpasya ang aking kapatid na umalis na at pumunta ng Maynila at doon bumuo ng pamilya. Sa galit ko sa aking narinig at pagkasabik na makasama ang aking matagal na nawalay na kapatid, ay gumawa ako ng hakbang na hindi nito nagustuhan. Sinorpresa namin sila at sumugod sa kanilang kubo. Naorasyonan ko ng itim na mahika ang iyong ina, ngunit nakatakas ito. Nalaman ni Mariel na angkan pala ng mga aswang ang aming pamilya at hindi man lang nasabi ni Teryo ang katotohanan sa kanya. Pinabayaan namin siyang makatakas dahil si Teryo ang pakay namin. Sa madaling sabi ay niyanggaw namin si Teryo, kaya tuluyang naging aswang ito. Kaya ang tadhana niyang maging aswang ay hindi niya naiwasan. Nailigtas naman ng iyong ama, si Mariel, sa pagiging aswang nang makita niya ito habang nangangaso. At agad dinala ito sa kilalang manggagamot kaya naagapan. Hindi rin nagtagal at nagkamabutihan si Mariel at ang iyong ama. Habang sobrang lungkot naman ang dinanas ng aking kapatid habang nagkukubli ito sa malayo. At pinagmamasdan niya ang iyong ama at ina na masaya. Tapusin mo na ako. Ako ang may kagagawan ng lahat ng ito. Patawarin mo sana ako. Kung hinayaan ko na lang sanang mabuhay ng normal ang aking kapatid na si Teryo, ay hindi na sana siya naghirap sa kanyang pagkatao ngayon. Ano, takot ka na ba? Antingero din ako. Tsaka mangkukulam. Oo. Tsaka mambabarang din ako. Ano? Sana'y mahanap agad ni Atoy ang buntot pagi. Asaan ka na ba, Atoy? Asaan ka na ba, anak? Mag-iingat ka. Gamitin mo ang tansong itak. Sana'y matagalan ko pa ang laban naming ito. Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit. Marami akong asin dito. Lagot ka sa akin. Huwag ka sa akin lalapit eh. Huh? Ah? Ito yun. Itong buntot ng pagi. Di ko siya abot. Paano ito? Malaki pala katawan mo ha. Nag-gym ka ba? Uy, pwede kang model ha. Gusto mo, samahan kita eh. Itak at mga kalamansi. Tamang-tama. Huwag mo kong gawin katawa-tawa. Pangit ng ugali mo ah. Hindi ka pwedeng mag-model pag ganyan. Pweh. Napakaganda ng liwanag ng buwan. Sumisimbolo ito ng lakas. Ang nangyari ngayon ay hindi pagkakataon. Ito ang tinakda. Ang angkan namin ay nabibilang sa orihinal na aswang. Kapag bilog ang buwan, mas lalo kaming lumalakas. Ang kapatid kong si Teryo ay nakatakdang maging prinsipe ng kadiliman. Sa oras na pumanaw ako, ay magbibigay ang buwan ng senyales
sa aking kapatid at lalo itong magiging mabangis at malakas. Kunin mo ang bagay na ito. Ito lang ang paraan upang magapi mo ang aking kapatid. Wala nang oras. Marahil hindi mo pa rin alam na nagtutuos na ang kapatid ko at ang iyong ama. Di kita agad mapapatawad. Ito mapapatawad ng ganun-ganun na lang. Dahil sa'yo, nangulila kami. Para sa mahabang panahon na hindi ko nakasama ang aking kapatid at ang aking nanay. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ko si tatay, gagawin ko. Oras na para magdasal kayong dalawa. Umanda tayo, Domeng. Kahit ano ay pwedeng mangyari ngayong gabi. Umanda kayo. Ipararamdam ko sa Lo, ba't di nyo na lang po ba sinabi sa akin kung sino ang tatrabahuhin? Para hindi na ho kayo sumama. Malalim na ho ang gabi. Pwede ko namang gawin ito mag-isa. Kaibigan ko si Tasyo. Kailangan ko masaksihan kung anong mangyayari ngayong gabi. Ngayon ang pagtutos nila ni Teryo. Saan kayo pupunta? Checkpoint muna. Mukhang hindi kayo taga rito ah. Alam niyo namang pag alas 6 na ay bawal na lumabas sa mga bata at mga matatanda, di ba? Saan ba ang punta niyo? Anong nangyari? Gagalaw ko na ang kamay ko. Magaling na ako. Ayos na. Makakauwi na ako. Anong nangyari?
Sabi mo sa akin ang dahilan bakit narito ka pa. Akala ko'y nakauwi na kayo ni Atoy. Delikado nang gumala ang mga bata sa ganitong oras, Doming. Matagal na ang hidwaan namin ng aswang na yan, kaya kailangan nang tapusin. Ano? Kilala mo ang aswang na yan? Si Atoy, nakakita siya ng aswang bayaw. Sa tingin ko ay oras na para malaman mo ang katotohanan, Doming. Ang aswang na yan ang kumuha sa iyong kapatid at ang asawa kong si Mariel. Ano? Ayun, si tatay tsaka si lolo. Bibigay ko na itong buntot pagi para may panlaban silang dalawa. Toy, ito na po yung buntot pagi. Kanina po bumagsak yan. Basta kumalog yung bahay kanina eh. Bakit po parang ang seryoso niya? Dito ka lang muna. Kailangan ko lang ipaghigante ang Lola Mariel mo. Si Lola Mariel po? Oo, tama. Ang kapatid kong si Mariel. Anong klaseng lakas itong nararamdaman ko? Parang 3 beses akong mas malakas. Ganito ba ang pakiramdam ng isang aswang? Marahil ito ang epekto ng binhing binigay ng aswang na yon. Ramdam ko din ang mga nilang sa paligid. Ang liwanag ng buwan. Ngayon ko lang naiintindihan. Ayaw sana naming maabala. Baka pwedeng padaanin nyo na kami. Medyo malayo pa rin kasi ang aming lalakarin. Kawawa naman ang matandang ito. Kailangan kong puntahan ang kaibigan kong si Tasyo. Hindi ko ito pwedeng ipagpaliban. Wala kaming pake kung sino man yan. Hoy, ikaw bulinggit. Lumapit ka nga dito. Napakilaki ng boses mo pero ang late mo. Sa mga tumitig ng bulinggit na to Hoy Pandak, anong ginagawa mong salamangka kay Noel? Hoy Noel, anong ginagawa mo dyan? Ba't tumatanga ka pa dyan? Paslangin mo na yan. Gideon, gumamit ka na naman pala ng tagahupa. Kabisado mo na siguro ang ritual. Anak ng Tokwa, ano bang nangyari dito kay Noel? Bigla ka na lang natulala. Anong itsura yan? Noel, pangiting-ngiti ka pa dyan. Gumising ka nga. Ano ginagawa mo? Paslangin mo na yung maliit na yun. Gising! Pinaglaruan nyo ang kaibigan ko. Umanda kayo! Hay nako, hindi talaga lahat ng aswang ay matalino. Tara na, Gideon, magmadali tayo. Opo, Lolo. Ngayon, ikaw pala ang sumira ng buhay ng kapatid kong si Mariel. Magbabayad ka, aswang. Di kita patatawarin. Matitikman mo ang galit ko. Oming, pagmasdan mo ang buwan. Aba, ano yan? May kakaibang nangyayari. Lumalakas ba ang mga aswang bayaw? Pwes, wala akong pake. Ipaghihiganti ko si Mariel. Tara na, bayaw. Anong nangyayari sa'yo? Di ko maramdaman ang presensya mo. Anong nangyari? Malakas ang pakiramdam kong nagkasagupa ang kapatid niyang si Gabriel at si Alexander. Kung ganon, wag na nating patagalin ito. Pasensya ka na, bayaw. Hindi ako magsasayang ng oras. Toming, saglit! Ay, mag-ingat Hindi po tayo kayo. pwedeng lumapit, Atoy. Gabriel, sinong gumawa nito? Gabriel.
Parang may mali. Doming, mag-ingat ka. Naloko na ata, lalong lumakas si Teryo. Oras na para magdasal kayong dalawa. Umanda tayo, Doming. Kahit ano ay pwedeng mangyari ngayong gabi. Umanda kayo. Ipararamdam ko sa inyo ang galit ng prinsipe ng kadiliman. Hoy, kayo dyan. Labas na. Napakaswerte mo namang bata ka. Binigyan ka pa ni Gabriel ng berto bago siya mamatay. Kanina ka pa namin pinapanood rito, bata. Ibalik mo na sa amin ang bertud na yan. Para lang yan sa mga aswang na katulad namin. Hindi yan nararapat sa taong katulad mo. O gusto mong sapilitan namin kunin yan sa'yo? Sige na, paslangin nyo yan. Gusto ko sanang makapaglaro pa sa inyong apat, pero kailangan ko nang umuwi dahil kailangan na ako ng aking ama. Mas maganda siguro kung sabay-sabay na kayo para isang kalabugan na lang. Ano? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong lakas. Ay, paparating na ako. Ramdam ko nang naglalabasan ng mga kampo ng kadiliman sa aming bayan. Hindi maaari ito. Ama, paparating na ako. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang. Makikipaglaban ako sa iyo hanggang sa huli. Lalaban tayo pero huwag padalos-dalos, Doming. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Muhahaha, puwan tayo sa taas, hambog. Doming, mag-iingat ka. Lolo, dito ka lang. Ano ginagawa mo?
Tay, mag-iingat kayo. Ipagiganti niyo po si Lola Mariel. Hindi po magwawagi ang kasamaan. Dapat nang manahimik ang pakialamayang katulad mo. Sabihin mo, bakit kailangan ka pang bumalik dito? Nakuha mo na ang kapatid ko. Napakatapang po ni Tatay Lolo. Kahit po tamad si Tatay at madalas naglalasing, napakabait po niya. At lagi niya kaming pinagtatanggol ni Nanay. Ayaw niya pong may naaapi sa amin. Kaya mahal na mahal ko po siya. Tasyo, isa na namang buhay ang nawala dahil sa kagagawan mo. Huwag kang tumingin. Tay. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Magtago ka. Hanapin mo si Alexander. Kuya Alexander, saan ka na? Tapusin na natin ito, Teryo. Hindi na rin ako makapaghintay. Gideon, ramdam mo ba kakaibang enerhiya sa lugar na ito? Mukhang nasa panganib ang mga tao rito. Nagdadalawang isip talaga ako kung kakausapin ko pa kayo. Sayang oras. Tasyo, malapit na tayong magkita. Tingnan mo nga naman at may naligaw pa dito sa ating lugar. Alam niyo na ang gagawin dyan. Ayoko sanang gawin ito. Pero kailangan ko nang makita si Tasyo. Anak nang nag-iibangan nyo niya. Santel mo pala ang isang yon. Kahit saan kayo magpunta ay mahahabol ko kayo. Gamali kami ng kinalaban. Si Damian ata yun. Yung nagiging Santel mo. Ikaw ba si Teryo? Nasaan ang aking ama? At sino ka naman, Ginoo? Ramdam kong may kakaiba sa'yo. Natinig ko ang pagbanggit mo sa aswang na si Teryo. Paano mo siya nakilala? Kilala mo ba ang aking ama? Nakasagupa ako ang aswang na si Gabriel. Kapatid niya si Teryo. At sinabing naglalaban sila ng aking ama ngayon. Teka, magpapaliwanag ako. Pag hindi namin nagustuhan ng paliwanag mo, patay ka rin. Isa lamang akong bakasyonista at hinawaan ako ng dalawang yun. Wala akong nagawa. Gumagamit ka na naman ng buhawi. Itataya ko na lahat, Teryo. Mapabagsak lang kita. Kahit maging kapalit pa ng buhay ko, magpaslak sa iyo. Babayaran mo ito, Tasyo. Kahit dito tayo maglaban sa baba, Tasyo, hindi ka pa rin mananalo. Alexander, sana iligtas ka. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal, anak. Susunod ko ang anak mong si Alexander pagkatapos ko sa'yo. Nakahanda na ako. Hindi na ubra sa akin ang mga ganyan.
ang buntot pagi. Wala ka nang magagawa pa, Tasyo. Kuya Alexander, saan ka na? Ang batang ito, saan ka papunta? Asan ang mga magulang mo? Maawa po kayo sa akin. Pinatay po ng aswang ang tatay ko. Ang lolo ko po ay nasa panganib. Si Lolo Tasyo. Si Tasyo! Gideon, tara na, magmadali tayo. Ano man ang nangyari sa aking kapatid na si Gabriel, ay kailangan ko makuha muli ang binhi kung sino ang nakakuha nito. Kailangan maisakatuparan ko ang aking pangako kay Mariel. Sinong pangahas? Sino ang isang to? Isa na namang sagabal. Ngunit kakaiba ang itsura niya. Isang kalahating tao, ngunit kalahating aswang. Hindi ba tayo tapos, Teryo? Tay, wag. Hindi maaari. Alexander, anong nangyari sa'yo, anak? Hindi. Naging aswang ka. Paano nangyari? Opo, Tay. Isa na po akong aswang. Pero ang puso ko ay isa pa rin akong tao. Kaya ipaglalaban ko po kayo. Tatalunin ko ang aswang na ito. Ipag-iiganti ko si Nanay at si Ara. Alexander, kahit ano pa ang maging itsura mo, ikaw ay aking anak. Ikaw si Alexander, ang pumatay sa kapatid kong si Gabriel. Magbabayad ka ang iyong ama. Damian, kaibigang Damian, dumating ka. Tasyo, nagkita rin tayong muli. Paubayan mo sa iyong anak ang labang ito. Kuya Alexander, ikaw na lang ang huling pag-asa namin. Talunin mo ang kalaban. Ikaw ang nakakuha ng binhi, Alexander. Papawiin ko yan sa'yo sa kanghangan. Ang bilis nun. Kakaiba ang isang to. Parang triple ng lakas niya ang aking mga nakalaban kanina. Hindi ako makapaniwalang natalo ni Alexander ang kapatid ni Teryong si Gabriel. Anak, huwag ka magpapatalo. Hindi ako dapat magbabaya. Katapusan mo na! Ikaw ang tatapusin ko. Napakalakas! Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang hindi tunay na aswang? Napatunayan mo na ang lakas mo sa labang ito. Wala nang dapat pang gawin. Huwag na sana kayong kumilos ng masama. Anong mga bagay na yan? Huwag kayong gagalaw. Napakapayapa talaga ng mga tanawin ngayon. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nangyari? Nalin lang ako. Huwag niyo sanang abusuhin ang kabaitan ko.
Ang mga lamang lupang yan ay hindi kayo sasantuhin kung kayo ay hindi susunod sa akin. Sabihin mo, sino ka? Tasyo, dapat mo nang malaman ang katotohanan. Sa lahat ng ito, kayo ng anak mo. Ako si Rimuel, ang hari ng mga sinaunang aswang, at anak ko si Gabriel at Stereo. Ano? Kung gayon, meron kang alam sa aking mag-ina. Tama ba ako? Magpaliwanag ka, haring aswang. Kukunin ko na ang binhi ni Teryo. Hindi intensyon ni Teryo na mawala sa iyo ang iyong mag-ina. Gusto lamang niyang humingi ng tawad kay Mariel sa kanyang pagsisinungaling sa kanyang tunay na pinanggalingan na hindi niya nagawang masabi noong tao pa siya. Sa takot niyang hindi matanggap ni Mariel ang tunay niyang pinagmulan. Subalit alam ni Teryo na hindi niya makakausap ng maayos si Mariel kung narito siya sa mundo ng mga tao. Kaya't habang matagal nang nagmamanman si Gabriel at Teryo sa bayang ito, ay isang pagkakataon ang hindi inaasahan. Kaya napilitang magpakita muli si Teryo kay Mariel. Ang araw na gumuho ang mga lupa ay nasaksihan ni Teryo habang malakas ang ulan ng gabing iyon. Natakot siya sa dinanas ng iyong mag-ina, dahilan upang lumantad ito at tulungan ng iyong mag-ina. Sa pagkakaipit ng katawan nila sa gumuhong lupa, agad kang lumapit, Tasyo. Ngunit batid ng aking anak na hindi mo sila kayang iligtas sa araw na yun. Ano pa man ang iyong gawin kung wala sila Gabriel at Teryo sa paligid ng mga sandaling iyon. Ginamit na ni Teryo ang pagkakataon upang kuhain sila sa mundong ito at dalhin sa mundo ng mga aswang upang gamutin. Sa kasamaang palad ay hindi nila inaasahang nakapuslit ang mga kalaban naming angkan sa aming lagusan patungo sa aming payapang tirahan. Hindi ito nalaman nila Teryo at Gabriel nang sila ay makabalik sa mundo ng mga aswang. Gumaling na si Mariel at Ara. Humingi na si Teryo ng seryosong patawad kay Mariel sa kanyang nagawa nung sila ay magkasintahan pa. Naintindihan ni Teryo na may pamilya na si Mariel, kaya't balak nang ihatid ni Teryo at Gabriel ang iyong mag-ina nang biglang lumusob ang isang aswang sa likuran ni Teryo nang hindi niya nalalaman. Ngunit huli na ang lahat dahil humarang si Mariel upang iligtas siya. Agad itong nalagutan ng hininga dahil sa lakas ng atake ng aswang na si Abugara. Hindi rin nakaligtas ang anak noong si Ara dahil agad itong pinatay ng aswang. Labis ang galit ni Teryo at pinatay lahat ng kalabang aswang maliban kay Abugara na nakatakas ng oras din iyon nang maubos ang kanyang mga kasama. Sa sobrang lungkot at pagsisisi ni Teryo ay labis akong nasaktan. Dahil ako ang nag-utos kay Gabriel na hawaan si Teryo upang maging aswang nung mga panahong nagpapalakas kami ng aming puwersa laban sa kalabang aswang na minsan ang namiligro ng aming payapang tahanan, kung hindi lang sa pagtutulong-tulong ng mga natirang aswang upang itaboy ang mga kalaban. Inutos ko ito kay Gabriel pagkatapos niyang makumpirmang si Teryo nga ang aking bunsong anak na ipinampun ko sa mayamang bakasyonista upang magsilbing magulang niya bilang tao. Ngunit mukhang tadhana pa rin ang naglapit sa kanya pabalik sa aming piling ng mga lahi ng aswang. Sandali, ang mga binhing sinasabi mo. Ano naman ang mangyari sa anak ko kung meron din siyang binhi? Mamamatay ba siya ngayong umaga? Kinuha ko na ang binhi sa katawan ni Teryo. Ito sana ang lalagyan ng mga negatibong enerhiyang iaalay niya. Mga enerhiya ng galit at puot ninyong dalawa ni Teryo ng mahabang panahon ay ikukulong sa binhing ito at iaalay
sa itim na buwan kung nagkataong ikaw ay napaslang niya. Kapalit ng pagiging mas malakas na ipagkakaloob ng buwan. Nangako si Teryo kay Mariel na magpapalakas siya at hahanapin si Abogara. Ngunit ito marahil ay hindi nakatakda. Ang binhi naman na kusang ibinigay sa iyo ni Gabriel ay magsisilbing dalawang mukha ng tadhana para sa iyo. Maaari mo itong gawing proteksyon o maging sumpa. Gamitin mo ito ng tama. Magiging anyong tao kang muli sa umaga maliban sa iyong kaliwang kamay na mananatili sa anyong nakikita mo. At sa gabi naman ay pwede kang mag-aral ng meditasyon upang kontrolin ang iyong pagiging aswang upang hindi ka kainin ng anyong ito. Anak, nagbabago ang inyong anyo. Tay, parang gumagaling na po ako. Maraming salamat sa iyo, Haring Aswang. Ngayon ay naliwanagan ako sa lahat ng aking katanungan. Buti na lang at napagaling pa natin ang lalaking iyon na may mahapang buhok. Naalala ko tuloy ang pagpapagaling ko kay Mariel noon nung nahawaan siya ni Gabriel. Buti na lang po napagaling niyo ang isang yun. Kung hindi, gagawin ko lang siyang laruan. Marahil ito na ang ating huling pagkikita. Paalam sa inyo. Iuuwi ko na si Teryo. Buti na lang at nakasalubong ko ang ermitanyong ito na si Damian. Gumaling ako at naging tao ulit. Apo, salamat at nakita mo si Alexander. Nanalo tayo. Nagugi ang kabutihan. Tito Domeng, Inay, Ara, hindi po namin kayo makakalimutan ni Tatay. Babantayan po namin ang bayan ng Bicol. Ipaglalaban namin muli ang kabutihan laban sa mga aswang.